Grabe ang haba ng train. Oh. Sarap ng hangin dito, guys. Oh. Ano kaya itsura dito nung may bagyo? Oh. Maalon. Lakas ng alon, no? Kinakalbo na nila yung bundok doon, no? Yung sementeryo na pinupuntahan namin ni tatay, doon pa, oh. Doon sa bundok na yan, oh. Yan, dyan kami nagpupunta ni tatay. O tara, pumasyal lang tayo. Hindi naman, parang hindi lang naman binagyo dito. Tignan mo, kahit nasa tabing dagat sila, hindi naman na ano yung mga punong kahoy dito. Hindi naman natumba, oh. Oh. Ayun, oh, may, ito pala yung sinasabi nilang tree pruning. Yun, oh. Nagpuputol sila ng mga punong kahoy. Yun, oh, sa baba. Oh. Magkakarwas ako, nakimarites na ako dito sa naglilinis sila ng ano kasi masyado nang makakapal yung mga sanga ng punong kahoy kapag may bagyo. Ano, hindi naman siya totally bumibigay yung mga punong kahoy dito. Nag-aano lang yung mga dahon, nalalagas lang. Ayan, oh. Oh. Ang ganda ng panahon. Buti wala na namang parating na bagyo sa linggo kasi lagi na lang daw every linggo may bagyo. Nagagalit na yung mga nagde-day off. Ako kasi no problem naman ako kung may bagyo pag linggo kasi wala akong day off. So, ayan, mukha namang maganda yung panahon mga people. Baka hanggang linggo na yan, maganda ang panahon. Ayan, oh. Oh. Nagti-tree pruning sila. Oh, hanggang doon. Nililinis nila yung daanan. Pero bilib ako dito sa Hong Kong, ang mga punong kahoy talaga nila naka-preserve. Kasi pag sa Pilipinas, maraming mga nagkakat ng trees dito sa Hong Kong. Hindi mo basta-basta pwedeng kuhanin o putulin yung mga kahoy kasi may numbering sila, guys. Nakatali dyan sa puno kung anong number yung mga puno. Number 1, 2, 3, ganun. So, hindi mababawasan. So, dito na tayo. Maghahanap tayo ng parking namin. Saan kaya dito nilagay Nicholas yung sasakyan namin? 12. Nasa dulong-dulo siguro. Ang laki nitong punong kahoy na to, oh. Sa 8 years ko dito sa Hong Kong, kahoy na to dito, eh.
Kahit yung papunta doon kay Kulas, may ganito kalaking kahoy. Matatag yan, kahit anong bagyo dumaan, hindi man lang yan na babalian ng sanga. Kinakat na lang nila ng kusa para hindi naman makalaylay sa daan, makasagabal. O, ayan guys. O, diba? Ang ganda dito sa CP4. Wow! 98, 98, 78. Grabe. Ang yabong nitong puno ng mangga dito, pero never talaga siyang nagbigay ng bunga sa tagal ko dito sa Villa Loto. 8 years na ako dito guys. Puro lang siya bulaklak sa tuwing nauuso yung tagmanggahan. Hindi man lang yan nagbigay ng bunga. Puro bulaklak lang siya. Pero ito daw, alam nyo ba, itong talbos ng dahon ng mangga, magaling daw tong gamot sa mga may diabetic din. Kasi pag magsasaing ka daw, para makakain ka ng kanin. Yung mga ganun, no, yung mga talbos-talbos niya, ayun, no, kunin mo daw yung mga talbos, tapos isapaw sa sinaing. Tapos, ang kakainin mo lang daw na kanin, yung parte ng mga nakulayan ng kulay ng dahon ng mangga. Konti lang naman kasi kakainin mo, di ba? Pag ganyan, pag diabetic ka, konti lang yung kakainin mo kanin. So, yung parte lang na mayroong nalasahan ng may flavor na dahon ng mangga, yun lang yung kakainin. Sabi nung friend ko taga Saudi, mabisa daw yan. O, ay ba? Dito maraming puno. Ganito yung mga pabahay dito sa Hong Kong ng gobyerno guys. Magaganda. Diyan sa Pinas hindi ko sure kung may mga ganitong itsurang pabahay. Tignan nyo. Oh. Yan ang pabahay ng Hong Kong. Dito yan guys sa may Heng Pachan. Second to the last station ng MTR to Wan Chai. So ganyan yung mga pabahay nila, parehas yan. O di ba ang tatag, kahit nakapront sila lagi sa kalamidad, hindi basta-basta. Pero meron din mga pagkakataon na nababasag yung mga glass nila. O hanggang dun yan. O si Lola doon sa kantong-kanto ng school. Diyan si Lola. Ito yung kanilang eskwelahan, mga kinder. So, ayan, pauwi na tayo. Oh, diba? Oh, ganyan yung mga pabahay ng gobyerno ng Hong Kong, bongacious guys. Sa Pilipinas sana may ganyan din someday. Oh, di ba? Tawid na nga muna ako habang walang sasakyan. Hanggang dun sa dulong-dulo, oh. Kita nyo? Oh. Pare-parehas yan. Si Lola doon sa kanto na yon banda. Oh. Maganda ang panahon ngayon. Dito tayo akyat sa loob ng mall. Napakainit dyan. Dito tayo. Nakikidaan lang tayo. Dito. Meron ditong festival mall. Mura daw dyan minsan. May mga sale. Pag na-timingan mo yung sale ng mga shoes, maganda. Mornings. Pauwi na ako guys. Grabe, napagod ako ng gusto maghapon. Nakadalawang labas ako. Optical dito. Tignan nga natin tong mga
nagtitinda ditong mga Japanese pastries. Pastry. Patisserie. Oh. Ay, uso talaga ang grapes ngayon. Nakabili nga kami ni Lolo ng Korean grapes. Grabe. Sobrang mura at ang sarap pa. Crispy and ma-juice. Sabi daw ni Lolo, maraming juice. Dito rin. Ay, grabe oh. Oh. Saan pa? Uwian na. Uwian na. Ay, ang dami masarap dito sa Maxim. $9.20 na ang pamasahe. Nagdagdag na naman sila. Nagdagdag ng 30.30 cents. Ay, ayun na. Abot na tayo dyan. Wala pang laman.